we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pila kay Ilonggo, wala makabatsyag sang pagnubo sa presyo sang balaklon sa pihag sang pagaganhagan sang inflation rate sa pungsod. Commission on Human Rights, nagapatigayon man sang investigasyon sa brutal nga pagpatay kay Christopher Cabalquinto. Importansya sang ginaselebrar nga al 5 de Nobyembre sa Negros Occidental. Tutukan ta sang spotlight. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV, Early Edition. Hi John, mayang aga. Good morning, Adrian. Adaw kita sang Webes, November 9, 2023. Ibalong tanama nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dito sa GMA Iloilo Station. Good vibes sa tanan. Ako naman si Eden Prietos, live weekend diri sa GMA Bacol Station. Subong agad dala sa gyapon namon ang madalag ko ang mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, pamangkot na batsyagan nyo ay inflation rate. Sa bulan sang Oktubre naghagan-hagan sunod sa Philippine Statistics Authority. Apang pila ka mga Ilonggo, wala na batsyagan ang pagnubo sa presyo sa mga balaklon. Si Zen Kilantang nakatutok. Kung basehan ang datos sang Philippine Statistics Authority, naghinay ang inflation o kunang kadasigon sang pagmahal sang produkto kag serbisyo sa pungsod sa bulan sang Oktubre sa diin yara sa 4.9% ikumpara sang Setyembre nga naglabot sa 6.1%. Sunod sa PSA, isa sa mga rason amo ang mahinay man nga pagtaas sa presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages. Apang pila sa mga konsumidor, hindi mabatsyagan ang paghinay sang inflation rate sa pungsod bangod sang kamahal sa mga balaklon sa gihapon. Sunod sa pila ka mga residente, posible nga madugangan pa ang pagmahal sa mga presyo, ilabi na ang basic necessities and prime commodities bangod sang sige-sige nga saka sa presyo sang gatong. Kalabanan nagmahal, ang bugas nagmahal, ang itlog nagmahal. Pero ang mga utan-utan do pareho lang gihapon. Nagalauman ang mga residente nga kung tani mahatagan sang igtalupangod ang isyu sa presyo sa mga balaklon agud mabuligan nga makatibawas sa kapigadohon. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, klaro naman sang Department of the Interior and Local Government o kundi ay LG pinagi sa Legal Council sini nga wala sa guidelines o kung wala nabutang bilang requirement ang negatibo nga drug test result antes makapungko sa pwesto ang isa ka elected official. Apang suno kay Attorney Junine Wednesday Hava, hindi Manila makwestiyon ang desisyon ni Mayor Jeric Treñas sa pagpanghangkat sa mga opisyales sa barangay. Apang kung ang isa ka opisyal ang nagdakpanangon sa iligang nga droga kang napreso, kinahanglan gid ini nga gilayon nga mabuslan sa pwesto. So ang matabo na dira is because temporarily incapacitated siya. In the case of the punong barangays, it will be the highest ranking sangguniang barangay lang anay. In an acting capacity and temporary capacity, will be acting as the punong barangay lang anay. But if there is already a conclusion from the courts, no, that that person is guilty for violation of the anti-drugs law, then the position will be considered as permanently vacant, no. Of course, si highest ranking barangay, sangguniang barangay member will now become the punong barangay. Kinakondinara sang Commission on Human Rights ang brutal nga pagpatay kay Christopher Cabalquinto matapos sigin pang-utod ba ang ulo kag mga butkon sini. Manumduman nga ang duha ka butkon sang biktima ang nakitaan sa barangay Ticod Lapas. Ang lawas naman sini ang nasapuan sa barangay Buhang Haro samtang ang ulo ang nadiskubrihan sa barangay Quezon Arevalo. Kaangot sini nagapatigayon subong sang motopropyo investigation ang CHR6 angot sa insidente para makabulig man nga matumod ang mga suspects sang krimen. Sabay naman sa Police Regional Office 6 indi
man sini mapatod kung may pattern ang kaso ni Cabalquinto sa nga kaanggid sa mga natabo nga pagkasapuman sa mga utod nga parte sang lawas sang tawo sa Bacolod City sang nagliligada. Na makita mo yung daw gintapak, ginbala, hindi lang ang kinamatarong niya nga mabuhi, pero pati ang iya nga dignidad bilang isa ka tao. Mga puso halong permi ha, pulis kag ang kasini sa motorsiklo patay sa nakabunggo sa seal barriers haniway sa Iloilo. Patal nga pila sa ulong na angko ni Patrolman John Stephen Suresca ang assigned sa Batuan Municipal Police Station kay driver sa motorsiklo subong man ang angkas sini nga gikilala kay John Mark Aflicion. Sa investigasyon sa kapulisan halin sa town proper ang duha kag padulong sa barangay Hibulo sa maksidente sa barangay R. Armada kahapon sa Kagahon. Hindi man madasig ang pagpadalagat sang biktima kag wala sang indikasyon nga nakainom ang pulis kag angkas sini suno sa kapulisan. Curb lane na damo. So nakalapaw sila sa karsada and then kabunggo sila sa cement and steel barrier sa igad sang dala na. So nag-responde man ang aton nga PNP and then the MDRRMO and then gindala ni sila sa Aniway District Hospital. But sad to say nga at around 4:30 AM kagi naman sa nga gin-declare sila DOA sang attending physician naton. Mga puso, nagaulan subong sa Palawan kag iban pangabahin sang Mindanao bangod sa low pressure area ngayara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Nakit-an ini sang Pag-asa 395 kilometers west-southwest sang Puerto Princesa City sa Palawan. Manubong tsansa sa mga LPA nga mangin bagyo subong adlaw magagwa na ini sa PAR. Sa piyak sini nagapaandam sa gihapon ang Pag-asa sa pag-ulan nga dala sang LPA sa nga posible magtugas ang pagbaha o landslide sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Maguindanao, Sultan Kudarat kag Sarangani. Subong agalauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magaulan man sa iban pagid nga bahin sang rehiyon karon sa hapon. Suno sa Pag-asa apektado sa hangin amihan ang extreme northern Luzon. Easterly sa mga local thunderstorm naman ang lauman sa iban pangabahin sang pungsod. Kag mga puso para naman sa aton nga globally, lapnagon nga pagbinaha nagresulta sa kamatayon sang napulo ka persona sa Somalia. Samtang sa China naman, 3 ka tawong napatay matapos marumpag ang isa ka fitness gym. Nakatutok, Julius Bilacaol. Ginpaydalom sa state of emergency ang pungsod Somalia bangod sa pagbinaha nga tuga sa mabasko nga paginulan. Ang malain nga tiyempo ang nagtulod sa kapin 113,000 ka mga individual nga magbiya sa ilapuluyan. Napulo naman ang kumpirmado nga napatay. Ang paginulan ang nagtupa mga isa ka tuig matapos magsuprer ang pungsod sa pinakamalalang nga tig-ilinit sa sulod sang 4 ka dekada nga tungod pagid sa epekto sang kinagamo kag mataas nga presyo sa mga balaklon tugas ang gyera sa Ukraine. 43,000 man ka tawo ang nagkalamatay. 3 ka tawo ang napatay samtang isa pagid ang nasamaran matapos marumpag ang isa ka fitness gym sa Heilongjiang Province sa China. Suno sa mga opisyal sang gobyerno kag sa state media, 7 ka tawo ang yara sa sulod sang gym sang ina narumpag. Wala gilayon na hisayran kung ano ang gintunahan sang insidente. Magluwas nga ina nation sa malala nga snowstorm nga nagtugas ang kahalitan sa public transportation kag pagsirado sa mga eskwelahan. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa sa mga importante nga bahin sang baragtas ang Negros Occidental ang matinilagon sini nga pagpakigbato sa mga Espanyol nga ginaselebrar subong bilang el 5 de Nobyembre. Apang hindi pareho sa iban nga revolusyon, ang paghulag nga ginpangunahan sa mga Negrense nga sanay Aniceto Lacson, Nicolas Goles, Juan Araneta kag Rafael Ramos ang nangin malinong. Ang istorya sini ang balikanta sa Spotlight. Mga puso sa bungagang makasaysayan ng 5 de Nobyembre sa Negros Occidental, tutukan naton sa aton spotlight.
Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning mga kapuso, bisita natin ang chairperson sa Negros Occidental Historical Council, Anay Konsehal, sang Silay City Local Government Unit, kag tagpamuno man sadto sang DOT sa Western Visayas. Solo Locsin. Sir, first question. Ano ba ka-importante kag ka-espesyal ini ginatawag nga 5 de Nobyembre para sa aton yung mga Negrosanon? So kung ang Pilipinas may Independence Day, June 12, 1898, ang Negros Occidental ga-celebrate sa kanya independence sa November 5, 1898. And very special gini siya sa aton tungod kay ang 5 de Nobyembre initiated the Negros Republic, which means ang Negros lain nga pungsod compared sa Philippines, and it is the first democratic exercise in Asia. Anong rolyo naman sang Silay, Talisay, Bagos City sa pagsulong sa separado nga Republika sang Negros? So ang Silay is a center sang Revolutionary Committee. So ang Silay is what they call cradle of the revolution, kay dira na ang headquarters nila. So ang Talisay is also the home of General Aniceto Lacson, the first president of the Republic. And of course, Bago City is very important because General Juan Araneta is from Bago and he is the one who consolidated Southern Negros. So it's Southern Negros and Northern Negros converging in Bacolod to demand the surrender sa mga Spaniards ng 1898. Pertino, signifikante kaayo, that is very timely and relevant sa aton nga henerasyon. It's also called no bilang the greatest historical bluff nga aman. Bluff sa tunga sang gyera? Kay isa sa rason nga na ang mga Kastila sang una nag-surrender is ginkulbaan sila sa mga kanyon kag armas ng mga revolusyonaryo nga rolled amakan mananggilik ang ginpintahan, and when they were assembled, especially under the forces of Juan Araneta from Bago, ginbutang na siya nayon kung diin subong ang Lupit Church. So from the tower of the San Sebastian Cathedral, nakita nila nga kadamo kanyon nga kapalapit sa Bacolod City. So pagkita nila sang kanyon, nag-surrender sila. So isa naman na-avoid ang bloodshed because there's actually a bluff na may mga kanyon nag-aabot pakadto sa Bacolod. Now, let's talk about your organization. Ano papel sa inyong grupo ng Negros Occidental Historical Council? Kag subong, may ara ka mo gani exhibit to propagate the importance of our local history. Negros Occidental Historical Council has been officially assisting the province of Negros Occidental since 1971 pa kami. And we are the keepers of historical artifacts and data. So ini siya nga exhibit, damo ka na di makita ng mga archival documents. Hindi na ni pwede mapagwa, so we made it into digital. That's why it's called a multimedia exhibit with sound design, with the help of course of our talent, Ted Negrense artist. And ang pinaka-importante din, makita nyo din mga saber-edged swords and uniforms of the revolutionaries. But most important is ang flag sang revolution, Ari di Subong. It's a 125-year-old flag carried by the revolutionaries, especially under General Juan Araneta. So gintago ni siya sang isa ka officer sang revolution, si Lieutenant Alicio Icalina from Valladolid. So iyan ni mga descendants nag-donate sa amon sang ini nga flag. Ano ba naglaylain nga tikang sa inyong grupo agud matipon pagid ang mga ginakabig naton nga remnants of our past? Basi we can contribute in our local repository. So ang amon opisina is also a repository of so many historical documents. We are actually trying to gather stories of people from all walks of life. Kadamo-damo nga mga tawo nga nagbulig sa Negros sa linsang una nga hindi magin silang ginatawag nga prominente. But they contributed so much, so it's important that you share to us these documents and we put together the story of Negros. The story of Negros nga halin sa lain-lain nga mga bayan. Sir Solo, this is very symbolic to our freedom as a country. What's your challenge sa aton mga kapuso? Especially, we have to touch base, basically, on our history in order to move forward as one people. History will make you move forward. I love history because it gives meaning to my life. Nga kung magbalikid ko sa nagligat, hindi madulom, may kasanag. So it lights the path to the future. So hindi ka man kakapadulong sa imong kantuan kung wala mo na balikid ang imo nagligad. Point of the matter mga kapuso, balik doon ang aton inagyan agod may masanag nga padulungan. There you have it, Sir Solo Locsin, sa liwat naman. May aga. Thank you, good morning. Sa
Dugang nga balita, baligyan na isang isda nagsaka sa masobra 50 pesos. Closed fishing season sa Visayan Sea maumpisa na sa November 15. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginkatingala ni Manong Richel ang pagtimbuok sang presyo sang isda sa merkado. Agod para makakinot, wala na lang nagbakal sang kinilo nga isda. Tunga lang yung bakal ko kay budget lang warta. Talalupang doon nga nagsaka sa masobra 50 pesos ang presyo sang isda. Suno sa mga manugbaligya, halos tanan nga banyera sang isda sa Iloilo Fishport Complex nagmahal. Person pistami na tayo, di gamay, gid man ang area sa fishing port sang isda. Di nagsaka, giman sa agsubong, di mamuni nga malain, chimpo, may tendency pagid na nga magmahal, pagid ang isda. Dugang pa sa mga negosyante, posible nga magtaas pagid ang presyo sang isda, ilabi na nga nagahilapit ang holiday season. Samtang nagpagwa sang advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR 6 nga umpisa November 15, ipatuman ang closed fishing season sa Visayan Sea agud makamuad ang mga isda kapareho sang Tuloy, Bulao kag Gumaa. Sakop sini amo ang Northern Iloilo, Barotac Nuevo pakadto sa Carles, Northern Negros kag Northern Cebu kag porsyon sang Capiz. This is the close season because ang ginatawag natin nga ang sardine selling ang mackerel sa muna tatlo man ka-importante na species sa Visayan Sea which we would like to manage. So ang time sang November 15 to February 15, amo ni siya ang time nilang ga-spawn, amo ni time nila ga-produce ang young ones. Sa paggamay sang supply, posible nga magtimbuok ang presyo sang isda. Masaka ang mga isda no. Na pinpadaan way pangwaon, masaka ginaya. Mantiner tanay proxy ni. May nagakaigo naman nga penalidad ang madakpan nga maglapas sa mando. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginkalipay hindi ilang sa mga residente sa Barangay Quintinsalas kundi pati man sa mga nagalabay sa dalan nga naisla na gidman ang nagahilay nga poste sang isa ka telco kag nakayuna ang nagalaylay nga mga kable. Madumduman nga pila ka beses nga ginpakigangutan sa GMA Regional TV News ang opisina sang telco agod nga idangop ang reklamo nga tuman ka delikado pananglitan nga matumba ang poste. Sang Martes ginkakas na ang daan nga poste kag ginsaylo ang mga linya sa bag-o nga poste. Nagpasalamat naman ang barangay official sa telco kag sa GMA Regional TV 1 Western Visayas sa pag-aksyon sa problema nga makapila ka beses na gindangop sang barangay. Ako nagkapasalamat nga sang dako sa may telco sang ila mga immediate action agi sa imo man ma'am nga paghatag man dito sang request kay Sir Chris. So ang ako nang sa liwat nga madamo ito sa lang. Kag sa telco. Sa GMA gid eh. Samtang mga kapuso, dismayado naman kag disgustadong elected punong barangay sang handumanan sa Bacolod City nga si Feby Legaspi sa turnover sang naluto sa kapitan nga si Ricardo Danay Sr. nga mga financial reports and standings, inventories sang properties kag mga balayran sang barangay. Ginbahay ni Legaspi nga magluwas siya kulang na ang mga gamit na diskobrehan man sini nga ang barangay ang may utang pa nga masobra 70,000 pesos sa Seneco kag posible nga mautdan sang linya sang kuryente magod sa ginapatuman nga no delayed payment policy sa Seneco. Depensa naman ni Danoy insakto ang ilagin turnover sa bag-o nga administrasyon. Yes, basi magdulom ang barangay hall this coming 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Outro. Ang city accountant, ang kulungo sa NGC, ang DLG kagkuha, kasi lahat ko lang inventory mo. Kung si PB na sa ligan mo, siyempre manugad niya sa sila, ganyan sa kabalo. Ako yan, nag-turnover, ganyan sa jakto. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Matapos ginmandoan ni Iloilo City Mayor Jedi Treñas ang ICPO nga gilayon nga sulbaron ang brutal nga pagpatay kay Christopher Cabalquinto kag ipasigurong hugot nga pagbantay sa seguridad sang syudad sang Iloilo. Plano man ni Councilor Cedfrey Cabaluna nga committee chair sang Peace and Order sa konseho nga mas pahugton pa ang CCTV ordinance bilang isa sa mga tikang agud nga manikawan ang mga kasubong nga krimen. Sa ginadusong amendment sang konsehal, luyag sini nga masakop sang kamera ang buwa sa mga establishmento magluwas sa naplastar na sa sulod sini.
ang ining amendment will increase no nga and require business establishment mga CCTV nga face sa frontage sang ila mga establishment no nga ang tinutuyo sini no the CCTVs will no longer just protect the interior of the establishment pero mga dalanon manaton para to help no deter crime. Samtang mga kapuso, sa dugang balita, patay ang duha ka ginapatihan miyembro sang NPA o New People's Army sa enkwentro nga nagluntad sa tungasang rebelde nga grupo kag 15th IB sa Philippine Army sa Sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, Negros Occidental. Sunod sa militar, nakabaton sila sa report gikan sa pumuluyo o kung mga residente nga may presensya sang rebelde nga grupo sa ilang lugar. Gilayon na nagresponding militar kag nagpatigayon sa operasyon. Magluwas sa mga na-recover nga mga armas kag bala, may nakita man nga tinulo sa dugo, nga indikasyon nga may iban pa kaupdanan ang duha nga posible na pilasan sa enkwentro. So, duha ka na laki. But as of now, hindi pa natin makuha ang ila tuod ng ngalan. There were 2 encounters actually, no? Nag-double time na ang Iloilo City Government, partikular na ng Public Safety and Transportation Management Office o kung PSTMO kag City Engineers Office sa pagtapos sa mga rekisito agad nga matigayo ng pagpatuman sang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang syudad sang Iloilo. Nagsugod na ang pagpaminta sang City Engineers Office sa city proper area sang loading and unloading boxes. Ginumpisahan ini sa Isnard Street, tubtob sa Plaza Libertad. Suno sa Iloilo City Engineers Office, dako nga pagpanghangkad ang tiyempo. Dugang paniinak, unahon ang mga mayor nga dalan sa city proper area. Tinguan man nga sa sulod sang isa ka bulan, matapos na ang pagpaminta. Lain ni klase pintay niya ginaluto, gini siya sa thermoplastic. Tapos karon amo na da sang kita mo nang tarog ya mo na da dira na siya karon magwa nga masaylo dito. Tapos pag saylo na to, lutuon pa na siya. Lutuon pa na to siya liwat sa gamay nga to. Kag bago iling insakto lang bala ang iyang timpla, hindi siya mabasa, hindi man siya tamagid kamala. Literal kuno nga naglikaw sa mga distraction si Allen Patrick Araneta. Sang ini ang nag-review para sa iya Fisheries Professional Licensure Examination. Sino sa iya nag-focus gid ini sa iya nga goal nga makapasar sa nasambit nga pasinawan gani wala ini nagpa-distract sa bisan anuman kuno nga mga butang. Naggraduar ini sang nagligad nga tuig sa University of the Philippines Visayas nga cum laude. Sino sa iya wala sa iya plano nga mag-rank number 2 sa licensure examination bangod makapasar lang kuno, okay na ini. Tips ini sa mga luyagman nga magpangibabaw sa mga exams kag sa college life. You cannot do it alone. So ako thankful ako nga may certain people gid ako nga ginakadtuan nga ginakisan nagarant ako kag nagautwas man sa akon nga mga frustrations kay the review is a very mentally exhausting process. Samtang mga puso, pila naman kanigrense migrant workers in pagibahin ang ilang pagpasimpalad sa gwa sang Pilipinas sa selebrasyon sang Migrant Workers Month. Nakatutok Eileen Pedreso. Isa ka kahigayunan nga liwat makapauli sa probinsya pagkatapos na biktima sang human trafficking ang 35 anyos nga nigrense migrant worker nga si Genevieve. Dalasang kapigaduhon, nagpasimpalad ini bilang isa ka domestic helper sa Kuwait. Apang ang handom ang nabayluhan sang kakulba sang ginbaligya ini sang iya amo sa lain nga employer. Ang amo to gali ang modus niya, makuha siya OFW nga Pilipino, trainingon niya 1 year. Pag okay na ang work, baligya na siya nga mas higher pa sa price nga ginpalit. Luyag naman sang migrant worker nga si Jayrin nga tagaan sang igtalupangod sang gobyerno ang mga Iloy nga ginapili nga bayaan ng ilang pamilya agud magtrabaho sa iban nga pungsod. Bisitahon nila ang kada balay nga gipabutangan sa OFW kay para ma-aware nga kung may abuse nga mga nagkalatabo para ma-rescue kay kadungan sang selebrasyon sang Migrant Workers Month ginsaulog sa Negros Occidental ang Migrant Workers Fair. Dirigin kilala kagin pasalamatan sa provincial government ang mga sakripisyo sang OFWs kasubong sang nabatay sa Israel nga nigrense OFW nga si Loretta Alacre. Rest assured that your provincial government is committed to providing assistance and support to you. May ginpahamtang man nga assistance desk para sa mga OFW ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.
O, balantayan, mga kapuso, lulupod kita nga malingaw sa Best Talk sa inyo, GMA Regional TV Early Edition buwas sa November 10. Bangod ang aton, mga bisita, ang aton tiktropa sa TikTok Clock kasanday Kuya Kim, Pokwang kay Jason Gainza. Bantayan silang 3:08 sa aga, mga kapuso. Kapuso Trivia o nabalaan mo na bala kapuso ang San Diego Pro Cathedral sa Silay City sa Negros Occidental ha ang nangisahanan nga simbahan nga ginakilala nga Pro Cathedral sa Gwa sa Metro Manila. Ang Pro Cathedral mga kapuso mo nagaserbi nga temporaryo nga talos sa isa ka cathedral. Ginatawag sa to bilang San Diego Parish Church, iningin deklarar nga Pro Cathedral sang tuig 1994. Ginatawag man nga Silay Pro Cathedral ang isa pagid ka pinasahi sa San Diego Pro Cathedral amo nga inila ang simbahan sa Negros Occidental nga may kupula o kondom. Ara mga kapuso ha, nabalaan mo na. John, mga puso, ang kasaysayan ng ginsulat hindi lang para aton basahon kag handurawon kundi para magserbi man bilang leksyon. Matud gid na Adrian sinugani sa anay Prime Minister sa United Kingdom nga si Winston Churchill. Those that fail to learn from history are doomed to repeat it. Madamo sang pagtulunan nga pwede tagid makwa sa nakaligad nga pwede ta mangin basihan sa aton mga desisyon para sa palaabuton. Mga puso, lapit na lang 46 days to go, Pasko na. Madamo gid salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes tubto Biyernes. Mahimo ninyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kago naman si Eden Prietos, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!